Happy Women's Month, no? Mhm. Kahit na parang ang hirap talagang i-celebrate yung Women's Month dahil doon sa dami ng mga nangyari ngayong March, magmula syempre doon sa may corruption, no? To Tama sa ka diyan, pagsirit attorney. ng yes, Mhm. pagsirit ng presyo ng bilihin, no? Yung pagtaas ng presyo ng langis, Mhm. sobrang taas. Ito na nga, attorney, talakayin na Yes, natin, dagdag ano? pa yung ano 'no, parang Gaano araw-araw na mambabastos na nararanasan ng babae. Kaya talagang ang hirap i-celebrate pero ganun pa man, Happy Women's Month sa lahat. gaano po ba kabigat ang posibleng epekto nito sa mga pamilya, lalo na sa mga umaasa sa limitadong budget lamang? Ay, Especially po sa mga nanay ngayong Women's Month pa naman. oo, matindi talaga ang epekto niyan dahil unang-una, bago pa tumaas ang presyo ng langis, napakalaking porsyento na ng ating mga kababaihan ang walang trabaho, ang walang pinagkikitaan, ang gumagawa ng para-paraan para mabuhay lang, no? Mataas Hmm. na rin talaga ang presyo ng bilihin, no? Pero sa pagtaas ng presyo ng langis, alam natin lahat 'yan, lahat ng binibili, lahat ng ginagamit ay ano, tataas at talagang babae, nanay ang, pangunahin na ano, nasasalo ng buong impact 'pag tumataas ang presyo ng mga bilihin. Bakit? Nanay ang nagba-budget, eh. Kahit na kakarampot niyo yung kakarampot na kikitain o kakarampot Mhm. na, ano, na ibibigay sa kanya ng kanyang asawa, ay pagkakasyahin niya itong pilit para sa pagkain ng pamilya, para sa pag-aaral at pagtitiyak ng kalusugan at sa marami pang gastusin sa araw-araw sa bahay. Kaya Mhm. talagang nakakagalit. Ako nagpaano ako, eh, nagpa-gas ako ngayon, eh. Nagulat ako biglang ₱70 kaagad yung gas. Kasi ₱80 kaagad yung ano, yung diesel. Sabi ko, "Oh my goodness." Ang kasunod tiyak nito ay ang pagtaas ng presyo ng Yun bilihin, na nga, lalo na presyo ng attorney. O bigas. mataas na nga dati pa yung presyo sa basic Mm. goods, ano, at inaasahang tataas pang muli. Ngayon, bilang women's group, ano ang naririnig ninyong mga pangamba ng mga nanay at yung mga tagapamahala ng budget ng pamilya, yung mga specifics na sinasabi nila? Oo. Alam mo, una, problema kaagad, gutom. Oh. 'Yun ang pangunahin 'no. Ibig sabihin mula sa gutom na na pamilya, yung hirap na, ay ano pa, magkakasyahin pa lalo. Kailangang yung maghihigpit ba lalo ng sinturon para lang pagkasyahin ang kakarampot na nakita. Problema din 'yan, eh 'no, sa transportation, dahil tiyak tataas 'yan. At, yung bang pagpunta mo sa kung saan, alam mo ang isang babae kumikitid, lumiliit 'no, sumisikip ang mundo na niyang ginagalawan kapag nandun lang siya sa isang lugar. 'Pag magtaas ang presyo, talagang makukulong siya kung nasaan man siya dahil nalilimitahan ang kanyang pag-alis, ang kanyang pagkilos, ang pagpunta niya, ang paglabas niya mula sa bahay. Kaya tuloy lalo itong nagdudulot ng ano, eh, ng karahasan at ng iba't ibang porma ng karahasan sa isang babae at pangunahin na riyon yung karahasan sa tiyan. Kasi kapag, nahihirapan ng nanay, ang sakit sa loob 'no, nanay ako, ang sakit sa loob natin kapag, nagugutom yung mga anak natin, 'di ba? Palagay ko magmula doon sa, magkano ang itlog ngayon? ₱8 ang isang itlog. Mm. Nai-imagine ko na sa susunod na linggo baka maging 10, baka maging 12 ang presyo ng Mm. ng itlog. Yun na Ay nga very po ang inaasahan ng lahat, attorney. Ano po sa tingin ninyo ngayon ang dapat gawin ng gobyerno para maibsan ang pagtaas ng presyo ng pagkain? alam mo, price control 'no? Kailangan talagang kumilos, ang gobyerno. Kailangan talagang ipatupad ito ng gobyerno. Bakit? Unang-una, kanina ang gagandang salita ni BBM, eh, ang gaganda ng mga salita ni ano 'no, ni Sara. Ah Pero ang lahat ng 'yan ay balewala kapag 'no, walang aksyon, konkretong aksyon. Unang-una 'no, unang-una na talagang matagal ng problema ng bansa natin yung oil deregulation law. Paanong hindi, magkakaroon ng problema ang bansang Pilipinas, magugutom at maghihirap. Yang langis, tubig at kuryente na nasa kamay ng pribado.
wala sa kamay ng gobyerno. Kaya paano niya ito kokontrolin? Kasi, 'di ba, parang held hostage siya sa mga pribadong kumpanya pagdating sa presyo ng langis, presyo ng tubig, presyo ng kuryente. Itong sa pagtaas ng presyo ng langis, ang kasunod niyan, tiyak, pagtaas ng presyo ng kuryente, pagtaas ng presyo ng tubig, pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin. Ano yung pwedeng gawin? Price control muna. Although talagang ano yan napakahirap, pero pwedeng gawin ng gobyerno, pwede niyang gawin. Dito kinakailangan talaga mag-provide ng subsidy ang gobyerno natin. Ah, Siyempre, ang laking problema nito dahil nga nakita natin kung paano ang pera ng mamamayan napunta sa korupsyon, 'di ba? 'Di ba ang karote ang ating gobyerno dahil lahat napunta lang sa kamay ng iilan. Pero ganun pa man, price control, magagawa ka agad yon. Siyempre, katulad yung kanina narinig ko, napakalaki talaga na magagawa kung mawawala ang EVAT, no? Kaya lang itong gobyerno natin at anumang gobyerno nabubuhay sa tax eh. Ang tax talaga, yan yung lifeblood, no, ng isang bansa. Kaya tuloy, ang nangyayari, laging tinataasan ng tax. Pero pag tinaasan mo ang tax, tayong mga nagtatrabaho, diba, ang pumapasan ng malaking tax na yon. Kasi mas malaki ang tax, no, na contribution ng simpleng ordinaryong manggagawa. Dahil walang mga manggagawang nakakaligtas sa tax. Kaya sa sitwasyon ngayon, sa crisis, napakahalaga na tiyakin na may price control. Tama ka Tiyakin dyan, na huwag attorney. tumaas. Oo. Yan din po ang panawagan ng karamihan habang naghihigpit tayo ng sinturon. Maraming salamat po, Attorney Virgie Suarez, mula sa grupong Maraming salamat, Kaisa Ka. May. Maraming salamat sa lahat. Thank you, attorney.